everyone! Kamusta kayong lahat? Welcome to my YouTube channel, Vivian Casey, where I share my experiences as Filipina living in South Africa. So for today's video, maghahanda ako ng prep meals. Dadalhin ko sa isang kaibigan dito sa South Africa dahil na-aksidente siya. So hindi siya makapagluto ng maayos. So kaya dadalang ko siya ng mga prep meals. So itong prep meals ay para iinit na lang niya kasi nga marami siyang wound sa kamay at sa paa, so hindi talaga siya makakilos. And also yung kanyang husband ay nasa hospital pa. She is also a Filipina and napakabait na mag-asawa as well. So ito yung kaya kong itulong for now. So kaya let's go. So bali ito ay pang 3 days na prep meals. So ito yung mga dry foods lang na walang sabaw kasi nga ilalagay ito sa freezer. So ayan. And then iinit na lang sa microwave every kakain siya. Kumbaga mas madali para sa kanya. And then dineliver na namin. Fast forward nung hapon ay nakita ko naman yung aking mga butternut ay mga gango na or matured na. So it's time na para anihin ito. To harvest. So we have here and the other one ay narito. Oh, ang laki. I think they are ready. You see? So, let's harvest. Dito sa part na ito ay may 8 na buo na butternut. Yung isa ay naluoy sa kalagitnaan pero malaki na siya. Yung dalawa ay nagkaroon ng parang insect bite and then parang pinagmulan siya ng butas. So, ang ginawa ko, inani ko siya kahit mura pa and ginulay ko na rin. Dito sa part naman na ito ay meron 2 na nabuo. Nung maliit pa, nabalutan namin siya ng dyaryo. So, nagtuloy-tuloy yung paglaki niya and as well makinis, walang kahit anong tama ng insekto. And bali, isang puno lang pala to ng butternut. Actually, 3 yung puno dito. Ang ginawa ko, tinanggal ko na yung 2 kasi masyado nang dadami, hindi na makakabunga ng maayos. And ito yung mga flowers na tanim ko. Ito yung first time na nakabuhay ako ng butternut dito sa South Africa. Hindi pala siya mahirap alagaan unlike sa ibang pananim na kailangan talaga ay dilig na dilig. Ito parang dinidiligan ko lang nung medyo nagsisimula pa lang is thrice a week. Kasi nga medyo mayroong issue dito ng water sa South Africa rin. Nagkakaroon sila ng shortage. So, tipid-tipid din talaga sa tubig. And mostly pag umuulan, meron akong 2 jojo tank na pinag-iipunan namin ng water. At yun yung mga pandilig namin sa halaman. So, at least nakakasurvive yung halaman namin pag tag-init dito. So, meron nga pala nagtanong, kala daw niya ang butternut, ang tawag is squash. So, dito kasi, ang tawag nila dito is butternut. Pero, kapamilya rin siya ng squash. So, I'm not sure lang kung bakit butternut siguro ang tawag dito. Pero sa atin kasi, kalabasa din lahat ang tawag natin. Pero, may iba't ibang variety. So, I think this one is a different variety. So, maybe if someone knows about it, you can comment down below kung bakit nga ba butternut ang tawag dito. As I mentioned before, yung kalabasa natin is maligat and then masarap siyang ilawak sa mga ginataan at i-adobo. While ito is medyo matamis pero hindi siya maligat. Pero ang sarap nitong gawing okoy. Yung tawag ng asawa ko is butternut fritters. Ang ginagawa dito ay niyayadjad, nilalagyan ng harina, asin, paminta, sibuyas, bawang, and then kaunting tubig. And then ayun, ipiprito yun ng ganun. Parang ang okoy sa atin, pero ang sarap talaga niya. So ayan, nai-enjoy ko talaga ang pamimitas kasi first time ko itong makabuhay at mamitas ng butternut.
And this one ay tatagal kasi sabi nila habang ini-stack ng matagal ay lalong tatamis yung butternut. So let's see kung anong mangyayari kasi ito hindi naman namin kayang ubusin sa isang luto lang. And ang lalaki talaga niya and ang lulusog ng butternut na ito. Tuwang-tuwa nga rin yung biyanan ko kasi nung narito siya, tinitingnan niya yan. Sabi niya mga 1 linggo, 2 linggo, pwede mo na itong anihin, sabi niya sa akin. And natutuwa siya sa aking mga inaaani o sa garden ko. Ayun, di ba? At may isa ring comment na bakit daw hindi na lang ako bumili kung mura lang dito ang butternut sa South Africa. Yes, mura lang din ang butternut dito sa South Africa. Pero sa katulad ko na walang ginagawa at narito lang sa bahay, mas prepared ko na magtanim-tanim and magkano lang yung buto. Pag minsan nga, yung buto ay makukuha mo lang pag bumili ka ng 1 piraso, makakapagpatubo ko na. And it's free. So, sa hirap ng buhay ngayon, lahat dapat ng free na pwede nating gawin at may time din lang naman, why not magtanim? Kasi bukod na sa organic, ay fresh pa kasi from the garden. Alam mo na wala kang nilagay na fertilizer. So, for me, I prepared na magtanim na lang. At bukod na sa libangan ko, it's free. I have 3, but actually it's 5. It's there. So, hindi ko napipitasin yung 3 pa kasi medyo mas mura pa siya na konti. So, ito yung second batch ng kamatis ko dito na itinanim. Ito yung malalaki. Malapit lang ito sa kusina namin. Yung una kong tinanim is mga cherry tomatoes. But palipas na siya. Marami na rin ako naani doon. At yung iba nga nilagay ko pa sa freezer. At para magagamit ko pag wala akong kamatis. So, ito naman yung naglalakihan. At nakakatuwa ito. Sa sobrang lalaki nila, pag minsan ang isang tangkay ay umabot ng kalahating kilo. At ito naman yung mga sili ko. Sobrang daming sili ko ngayon. So, ngayon naman ay pipitasin ko na rin siya dahil hindi ko kayang ubusin ito na yung lalagay lang ako sa sausawan. So, masasayang ito pag pinabayaan ko. Kaya ang ginagawa ko, pinipitas ko lahat. At pagkapitas ko ay aking ibiniblender siya at ginagawa kong chili garlic oil at napipreserve ko siya ng mas matagal, especially ngayong June ay mag-winter na. Naku, mas masarap yung may chili garlic at medyo may anghang sa mga sabaw-sabaw. So, yun ang ginagawa ko. At ganito kadami yung napitas kong sili dito sa aking garden. So, let's go and magluluto tayo ng chili garlic oil. Ang gagamitin ko pala is itong blender dahil hindi ko kaya magtadtad nito dahil masakit sa mata. Electric chopper ba ang tawag doon sa isa? So, wala ako nun. So, best option ko is ang blender. So, nakikita nyo halos mapuno yung blender. Ganyan kadami yung sili. So, ang ginawa ko dito, lalagyan ko siya ng oil para pag-blend ko ay hindi masyado mapepersa yung blender para mas smooth yung pagbi-blend. And ang ginawa ko is chop lang. So, meron pa talaga siyang bits ng mga sili pagka naluto siya as chili garlic oil. So, hindi perfect yung pagkakahiwa kasi nga blender ito. Pero okay lang kasi ito naman ay hindi pang benta, pang sariling gamit lang. So, mai-enjoy ko na ito. Naglagay na agad ako ng oil nung uminit na yung kawali at sinunod ko na agad itong crush garlic. So, ito ay durog na. So, mas madali ito maluluto. Kaya talagang medium heat lang yung apoy and halo ng halo. So, medyo kakaunti na dito yung garlic ko kasi nga naubos na hindi ako nakabili. So, sa mga Asian store, may mabibili din na chili garlic oil. Pero hindi ko kursunada kasi parang may aftertaste. Hindi ko talaga mawari yung aftertaste. Pero, mas prepare ko talaga itong niluluto kong chili garlic oil. Kasi ito yung parang version natin. Yung kasi kanila parang marami pang mga herb na hindi ko gusto. So, parang iyon, yung isang bote is 65 rand. So, times 3. So, yun yung presyo sa Pilipinas. So, pagka kikwentahin ko, medyo namamahalan ako. So, ang ginawa ko, nagtanim talaga ako ng mga sili dahil nga mahilig talaga ako sa sausawan. So, mas
better talaga na may tanim and nakakagawa ako ng sarili kong chili garlic oil. At yung timpla is mas okay sa akin kasi yun yung gusto kong timpla. So ayun na nga, nilagay ko na dito yung aking dinilend na sili. Kung makikita ninyo, may mga bits pa talaga siya ng sili. Talagang hindi siya madudurog sa blender. So ayan, pagkalagay ko niyan, medyo nilalayo ko yung mukha ko kasi talaga yung anghang ay nararamdaman ko sa mukha. Ando sa upload ko sa Facebook, sabi ko wala ako nakikita ditong siling labuyo. May nag-comment na isang Pilipina na nakatira na rin dito sa South Africa. Sabi niya, meron na rin daw ditong siling labuyo yung ibang Pilipina. Sabi ko nga, pahingi ako ng pananim at sabi niya, ihihingi niya ako. So, pag may siling labuyo na, mas okay yun na gawing chili garlic. At hinalo ko lang ng hinalo ito. Nilagyan ko ng salt, sugar, and kaunting suka para mas ma-preserve yung chili garlic oil. Yun lang for today. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and comment, and share. Bye!